sisters natin. Ay sabi ni Brother Alvin, may alto, may soprano, may eroplano. Ayaw na sa barko. Mababa yung barko. Papagal. So salamat sa ating Panginoon, kagalakan natin yan. Tayo narito para ibigay yung papurit pasasalamat natin sa ating Panginoon. Napakaganda yung testimony kanina ni Sister Maribel. Bago dumating yung problema, nauna yung solusyon. Katunayan, yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran bago mangyari lahat ng mga failures natin, mga obstacles of life, meron ng hinanda ang Panginoon na solusyon. Kaya kung tayo ay magtiwala sa ating Panginoon, ating ma-experience yung kanyang kabutihan, ating ma-experience yung paano siya kumilos sa ating buhay. At talagang maibabalik natin yung pasasalamat at pagpuri sa Kanya. Patunayan natin na talagang ang Diyos ay buhay at hindi lang siya yung pinag-uusapan tuwing pumupunta sa mga pagtitipon, kundi ito dapat ay maging realidad na sa ating buhay. At mangyayari lang yon kung mangyari yung binasa kanina ni Brother Saldi kung saan may isang kapanganakan na hindi ayon sa laman, hindi ayon sa kalooban ng dugo, hindi kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. At yun ang nais ng Panginoon na mahayag sa ating kalagitnaan. At yun yung tinutukoy kanina ni Brother Norfield at saka Brother Alvin na new field actually, mga kapatid, dahil ang pinag-uusapan na natin ay yung ating tunay na pagkakilanlan. Right? So dati mabilis lang sabihin, born again. Tama? Ngayon, ang born again ay hindi yan relihiyon. Huwag niyong isipin na ang born again ay relihiyon. Ang born again ay hindi karatula. Ang born again ay paghahayag muli ng Diyos. Sapagkat sabi ng prophet, new birth is Christ. Muli siyang naipanganak sa pamamagitan ng kanyang nobya. Right? So ating ihiwalay yun. Merong kapanganakan tayo na natural. At ang ating tinaglay na kalikasan o ugali ay yung mga namana natin sa ating mga magulang. Pero salamat, mga kapatid, sa paglalahad ng ating Panginoon, sa paglalahad ng kanyang salita, meron tayong dapat malaman. At yun ay walang iba, kundi yung tunay nating pagkakilanlan. Sabi ng propeta, hinayag kung saan tayo galing. Hinayag kung ano tayo ngayon. At dahil hinayag kung ano tayo ngayon, dapat alam din natin kung saan tayo pauwi. Right? At yun ang napipintong gawin ng Panginoon sa bawat isa. Right? Ay yung pag-uwi. Saan tayo uuwi? Right? Ang nakakatakot pakinggan yung uwi. Hindi po yung ilalagay sa kahon, kundi uuwi tayo sa piling ng ating Panginoon at makakasama niya tayo magpakailan-kailan pa man. So gusto kong baybahin yung nabuksan kanina ni Brother Norfield. I believe kulang lang talagang oras kasi pinag-usapan natin dito ay eternal things. Kulang talaga yung oras. But anyway, by the help of God, ating alamin bakit ganun na yung binabanggit ng propeta. Pati yung Biblia ay merong tinatawag na transition, merong ng turning ng corner. Sabi ni Brother Alvin kanina, na mas mataas na hantas ng pagpapahayag. But
we have to remember, hindi yung lalim o yung taas ng kapahayagan. Dapat yan ay umaakma sa kung ano yung galaw ng ating Panginoon. Tama? Kasi yung iba naman, humakbang ang Lord ng isa, humakbang sila ng dalawa. Yung iba naman ayaw humakbang. So yun ay nagiging traditional. Kung ano yung move ni Lord, doon lang tayo sumasabay. At nangyari yan, mga kapatid, sa experience ng prophet, pati siya ay nagbago din yung kanyang ministry. Tama, mga kapatid? Kasi yung mensahero na ito ay may dalawang ginampanan. Una, ay ipanumbalik yung puso ng mga anak sa mga magulang. Ano yon, mga kapatid? Yung pananampalataya ng mga apostol. Right? Yung apostolic fathers, doon binabalik. At ang tawag doon ay restoration. Pero merong pangalawang lupi ng kanyang ministeryo at yun ay yung pagpapahayag ng hiwaga ng Diyos na dito lang sa panahon na ito nabuksan. At yun yung tinatawag na hidden mystery. Tama? Mayroong lost things na naibalik, na ipangaral, meron din yung tinatawag na hidden mystery. Ano ba itong hidden mystery na ito, mga kapatid, by the grace of God, ating daanan at ating pag-usapan at sisikapin kong ito ay maging simple lang upang ito ay ating masundan. Amen. So, dumating ang time, mga kapatid, na itong propeta na ito, ang kanyang references din ay mga theologians. Right? Kaya maraming nalilito, maraming naguguluhan dahil doon sa mga statement ng prophet base doon sa kanyang nababasa. So ang daming mga references yan na kung doon tayo magbabase, mga kapatid, pati tayo ay malilito. Right? Kaya nga maraming nag-aaway dito sa mensahe kasi hindi nga nila nasundan paano ang propeta ay nag-progress din sa revelation. Tama, mga kapatid? Hindi nila nakita. Kaya nga sabi ng prophet, dumating yung punto na sinabi niya, hindi na kayo kumakain sa tao lang. You are no longer feeding on a man, but you are now feeding on the unfailing body word of the Son of Man. Amen. Iba na ito. Hindi na ito isip ng tao. Hindi na ito galing sa tao, kundi ito na mismo ay galing sa Diyos. At isang kagalakan, makita natin, ma-enjoy natin yung mga blessings na galing na sa Diyos. At may kaugnayan yan sa ating paglakad sa kanyang katwiran. Kasi sa ating sarili lang, walang sino mang tao na makalakad sa katwiran ng Diyos sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nakabot sa kanyang kalwalatian. Tama? Kaya nga meron dito, mga kapatid, na tinatawag na progression o progress ng tinatawag na revelation. Pero anything na diniklara ng Diyos na progression, kailanman hindi yan bubunggo sa kanyang previously na sinabi. Tama? Nagraran into continuity lahat yan sa kung ano yung naipahayag na. Sapagkat kung yan ay kokontra, hindi yan galing sa Diyos. Sapagkat hindi ang Diyos kokontra sa kanyang sarili. Kaya nga po ang Biblia, 66 books po yan, sinulat ng iba't ibang author, iba-ibang mga panahon, pero never yan na nagkontrahan. Madalas nagkokontra yung isip ng tao na nagbabasa kasi meron siyang sariling unawa or interpretasyon. Pero dito pagdating sa propeta, mga kapatid, hindi na yung sumulat ng Biblia, kundi hindi na yung sumulat na natural sa Biblia, kundi yung nagbigay ng inspiration kung ano yung kanilang isusulat at yung tunay na author, walang iba kundi ang Diyos. Now, simulan ko dito sa nabanggit ni Brother Norfield kanina. So ito na yung nagsimula na ang Holy Spirit bumaba para ihayag na yung lihim ng Diyos. Kasi kailangan mahayag ang lihim ng Diyos. Mga kapatid, kasi kung hindi mahayag ang lihim ng Diyos, pareho lang din tayo sa mga nagtitipo tuwing Sunday. Pero ang tawag doon, traditional. Kailangan merong mahayag na hiwaga sa atin. Hindi naman kailangan na i-memorize natin lahat yun, pero dapat ma-identify natin ang ating sarili
dito sa ipinapahayag na ito ng ating Panginoon. So sabi ng prophet, gusto kong simulan dito, and then some scriptures. Matatapos yata tayo 6 o'clock, but kasya, sikapin natin. And Brother Pastor Jason will also give us more inspiration. So sabi ng prophet, the Holy Spirit has told us, go at a certain place, such and thing will happen. So, hindi aksidente lahat ng mga bagay nangyari. Even sa buhay natin, all things work together for good to them that love God. Walang aksidente po mga kapatid. Lahat yan ay pinahintulot ng Panginoon for a purpose. Para lalo nating ma-appreciate ano yung kanyang gagawin sa ating buhay. Diba? Not tell us what it was, but it would happen. Hindi sinabi ng Holy Spirit anong gagawin niya. Pero, may mangyayari. Diba? So sabi niya, we go there, it happens that way. The newspaper packet, the magazines packet, show the picture of it. At kung meron saan picture yan, yan yung ulap na supernatural cloud. Tinuturo naman nila na yun ang rapture. Hindi po yun ang rapture. Okay? Walang rapture na pababa. Kasi ang ibig sabihin ng rapture, pataas, caught up, hindi caught down. Paglilinaw lang po yun. No? Kasi yung iba, rapture ay pababa. Come back here and see those great mysteries hidden in the Bible. Open up to us on a new field that we never know before. Ano ibig sabihin? Amen. Hindi yan dating pinahayag. Hindi natin alam yan dati. Ngayon lang natin nalaman dahil ipinahayag ito ng ating Panginoon sapagkat ito ay napapanahon. Hindi yung historical o yung history, kundi yung presente na ginagawa ng Panginoon. Sabi niya, open up to us a new field that we never known before, and perfectly blends into the coming of the Lord. At ito, maraming nalito. Pag tinanong mo ang iba, dumating na ba si Lord? Siyempre, mayroong variety of answer. Diba? Depende kung anong grupo yung kausap mo. Kasi may grupo nagsabi, nandito na siya. Diba? May grupo rin nagsasabi, wala pa. So ano yung tama? Diba? Kaya kung maunawaan natin ang kapahayagan na ito, ating maintindihan. Kung sabihin natin, dumating na siya, tama eh. Anong anyo? Diba? Siya ay dumating sa anyong Espiritu Santo para i-manifest niya yung kanyang nobya. Sa isang banda, hindi pa siya dumarating dahil darating din siya, pero hindi dito sa lupa, kundi sa lapaap at ating niyang sasalubungin. So dalawang lupi yung coming. May coming siya in the form of the Holy Spirit para i-quicken, i-manifest yung kanyang bride. Pero meron siyang coming na hanggang alapaap lang at ating sasalubungin. Yung iba tapos na eh, dahil meron ng alapaap, dumating na siya. Eh, hindi naman natin naabutan yun, hindi na pag-iwanan na tayo. Eh, nangyari yan, 1963. Ano na ngayon? 2026. Tama mga kapatid? Di, ano na? O sa March ay, ano na, 63 years old. Di ba? Sobra na sa senior itong message. So it blends with the coming of the Lord. So yun ang mahalaga. Ngayon, makikita natin dito yung sagot. Kasi mahirap, yung chap-chap mo lang eh, yung quotation eh. Kailangan makita mo yung substansya. So sabi niya, then at the end of the messages, see the action of the great Holy Spirit, see Him come down visible before the people, even take pictures of it. Nag-iwan siya ng bakas, right? See it working and showing that it's not a man. Hindi ang tao. It's not just a preacher.
Right? It's not a certain congregation. Because we talk about the mystical body of the Lord Jesus Christ. So hindi na tao, sabi ng prophet, tinanggap nyo yan, hindi galing sa tao, kundi yan ay tinanggap nyo galing sa Diyos. Ano yon? Yung kung ano ang church in the beginning. Yan ang sabi ng prophet. Ano siya sa panahon at paano siya nahayag sa huling araw. Sino yon? Yung bride. Okay. So, it's not just a preacher. It's not a certain congregation. It's the Holy Spirit showing the same thing it did when it was embodied in the body of Jesus Christ. Ano ba yung embodied, mga kapatid? Manifest. Right? And morphing. Yan ang ibig sabihin ng embodied. Incarnate. Right? So yung Holy Spirit nag-manifest in the body of the Lord Jesus Christ. Ngayon naman sabi niya, now it's embodied in the body of His bride. So it's the same Holy Spirit nandun sa ating Panginoon, same Holy Spirit na nandito ngayon sa atin. Diba? It's God Himself manifested in our flesh. Now, sabi niya, now it's embodied or incarnate. Anong incarnate? Nahayag, na-express. Right. In the body of His bride. It should throw us into desperation. Anong ibig sabihin? Hindi yung desperation na parang nalugi ka sa negosyo or sa mga binate na busted ng niligawan. Hindi po yung mga kapatid, kundi yung desperation na ito, dapat nandun na yung urgency. Tama. Kumbaga sa alam mo na merong darating na magaganap na sakuna at merong safety place, run for your life. Tama? Alam mo na merong safety zone, alam mo na merong lugar na kung saan safe ka sa anumang bagay, tatakbo ka talaga dun eh. Di ba? O, halimbawa, hindi naman malabo naman dito na just so we speak, di ba? Halimbawa, sa Japan, usually ganyan. Pag tumunog na yung sirena, o hindi yung sirena na may yung siren, no? At meron ng tsunami, yung mga hapon tatakbo yan. Diba? Wala na silang time na habulin yung mga alaga nilang manok, alaga nilang pato, wala na yun. Takbo sila doon sa tinatawag na safety place. Diba? Kaya yun yung desperation natin. Right? Alam na natin anytime may mangyayari dito sa lupa. But salamat sa ating Panginoon. Kaya nga may gathering, may breaking of the word. Amen. Alam natin kung saan yung safety zone. Hindi siya specific place, but yung rightful position mo. Kasi kung nandun ka sa rightful position, wala na mga kapatid, wala ka ng pag-aalala. Sabi nga ni Brother Alvin, ano ka na, hayahay ka na. Diba? May problema, natural yan, pero meron ka ng kasiguruhan. Right? Meron ng tinatawag na tunay na kapahingahan. Sigurado ka na. Kasi the only way to escape for this great thing na mangyayari dito sa mundo na ito, na nag-brew na yan. Right? Nababalitaan nyo naman yung mga bansa, talagang grabe na yung preparation nila. Diba? And the only way of escape is going up eh. Dito ka, gagawa ka ng safety place dito, maghuhukay ka ng kuweba dyan, walang kwenta yan. Kahit nga 1 foot yung kapal ng bakal nung shelter mo, wala yan, usaw lahat yan. Diba? So, the only way of safe ay yung makasama tayo sa pag-alis. At tapi pinto na yan, mga kapatid. So, yun yung new field. Ang Diyos uli ay nasa laman. Right?
Hindi po yung Newfield ay kung ano-ano. Kasi ang daming gumagamit sa Newfield kung ano-anong gamit. Pero kaninang umaga nakita natin, napakasimple. Amen. Amen. Nahayag uli ang Diyos. At yun yung sinasabi ni Pastor Sati kanina, nakapanganakang muli. Hindi ayon sa dugo, hindi ayon sa laman, hindi ayon sa tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nag-enjoy tayo sa message in this day. Hindi na katulad dun sa pinapangaral na traditional. Actually, sabi ng prophet dito, kasi madalas natin naririnig, back to Paul, punta tayo kay Paul, balikan natin kay Paul. Actually, yan yung first Paul na ministry ni Carl Branham. Right? To bring us back, amen, to saan? Heart of the fathers. Which is good. Amen. Pero ang sabi ng prophet, ganito, you have to take down yung mga quotes. I am grateful, Lord, to be living in this day. Kung si Brother Branham pagpipiliin, may say siya, before, sabi niya, mas pipiliin ko itong yung panahon na ito. Pwede sa time ni Lord, pero baka isa siya doon sa mga nagtakbuhan nung gambutin na si Lord. Lalong wala sigurong may gusto doon sa tinatawag na Dark Ages or yung tinatawag na martyrdom. Kasi yung mga believers sa time na yun, pinaghuhuli. Halimbawa, may ganito, pinaghuhuli tayong lahat. Tapos, nilalagay sa, sa arena at pinapanood ng mga walang Diyos na mga tao, pinapakain sa leon. Yung mga sisters, dahil mahabang buhok, nilalagyan ng alkitran sa sinisilaban. Mababasa nyo yan sa history. Diba, yung mga bata, pinapakain lang sa leon. Tapos yung iba, tinatali sa kabayo. Papunta yung kabayo dyan, papunta yung dito. Harap. Yan ang ginawa nila sa mga believers sa time na yan. Napakapalad nga natin dahil meron ng kalayaan eh. Diba? Pero sabi ng prophet, I am grateful, Lord, to be living in this day. This is the greatest day. Paul the Apostle longed to see this day. Pero karamihan mga ngaral, gusto tayong ibalik sa time ni Paul. Diba? Samantalang sabi ni Brother Branham, si Paul, gustong-gusto niya itong panahon natin. This is the greatest day. Paul the Apostle longed to see this day. The great men of old longed to see it. The prophets longed to see it. They look for this day. Because why? Anong meron dito sa ating time? Dahil dito hinayag yung pinag-usapan kaninang umaga na new field that we never know before. Ito yung blending of time and eternity. Tama mga kapatid? This is the grandest age of all ages. Pero hindi tayo dito take for granted. Hindi tayo dito nagko-complacent because why? This is the most deceiving age. Right? Yeah. Amen. Na kung saan si Satanas konting pihit lang sa salita, talagang malilis ka eh. Pero salamat sa Panginoon, merong Holy Spirit na nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating tanggapin at hindi dapat nating tanggapin. Kaya napakahalaga yung fellowship eh. Yes. Tama? At yun ang purpose ng fellowship. Amen? Para kung merong gusto mag-trip in dyan, amen, na may mga intention, may mga insertion, diba? Para magkaroon ng ghost project, hindi makapubra. Amen. So, even Paul, bakit mga kapatid? Nilelay down ko lang yung foundation. Bakit gustong-gusto nila itong panahon na ito? Right? Yung iba, ayaw ito. Gusto nila bumalik kay Pablo. Samantalang si Pablo, gustong-gusto niya dito sa panahon na ito. Si Brother Branham, gustong-gusto niya dito. Tama? Kung mapakita lang si Brother Branham dito, mga kapatid, sasabihin niya, di ba? Nag-cheer siya. Go on! Preach it, Brother Alvin!
Kasi kung hindi natin ito may preach, walang resurrection. Sayang. Di ba? Kasi ang prophet, kahit siya, ay naghihintay din ng resurrection. Yeah. Amen. Kaya ito yung binanggit ng prophet na yung iba natitisod, tinatago nila itong quotation. Ano ito? The word that fell on the day of Pentecost will not work this day. Ha? Tama, mga kapatid. Tama yung narinig nyo. Sapagkat even Paul, sabi niya, iwanan na natin itong mga panimulaing aral and let us go unto perfection. So mayroong ina-anticipate si Paul na perfection pero hindi nangyari sa kanyang time. Kailan mangyayari? Dito sa ating panahon. Sapagkat kung nangyari yan sa time ni Paul, saan tayo pupulutin? Di ba? Iwanan na natin itong mga panimulaing aral ni Kristo. Tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. At isa lang ang kasakdalan na pinag-uusapan natin. Yun ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi ni Brother, the word that fell on the day of Pentecost will not work this day. Hard thing. Hindi natin sinasabing mali. Kaso lang, kulang na yan sa ating panahon. Kasi yun yung lost things na na-restore. Kung lost things lang na na-restore, mga kapatid, hindi mabuksan, yung hidden things, kapos yan. Right? Otherwise, hindi na binanggit yung new field that we never know before. Kung we know before, yun yung in-restore na lost things. Right? Baptism. Right? Restoration of the gifts. Right? The crucifixion of the Lord. Tama mga kapatid, lahat naman yan. Pero dapat makita natin yung very essence of the preaching of the cross. Kasi mababasa natin sa Scripture, ang portrayal ng iba, si Jesus Christ at the cross malungkot. Tama? Ang pinapakita ng marami, si Lord Jesus Christ habang nandun sa cross, remember, He was put into shame. Hindi po yung nakikita natin sa pelikula o kaya doon sa pinapalabas nila sa sinakulo na si Jesus Christ ay meron pang saplot. Talagang ipinako siya sa kahihiyan, walang saplot. Pero habang siya ay nandun, mga kapatid, walang kalungkutan ang nandun sa kanyang puso, kundi kagalakan. Amen. Baka sabihin nyo, nambobola ko ha. Scripture. Amen. Hebrews 12, chapter 3. 2 pala. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Merong kagalakan na nasa kanyang puso. Tama? Because alam niya, yun ang pamamaraan niya upang ang kanyang nobya ay kanyang makapelusin. Tama mga kapatid? Yun ang pamamaraan niya para yung nobya niya ay ma-express. At, amen, kaya nga sabi ng prophet, tayo yung ebidensya ng kanyang pagtatagumpay. We are the very fruit of His victory. Bakit? Nagkaroon ng resulta ang kanyang ginawa. At alam nyo ba kung ano yung naging resulta? Tayo ay na-express in this day, mga kapatid. Kaya nga, sabi niya, the word that fell on the day of Pentecost will not work this day. No, sir. That was for Pentecost. This is for the bride. At hindi lang basta bride, going home of the bride. Sapagkat pag malaman ng bride kung sino siya, hindi naman niya kailangan galingan, hindi niya kailangan gumawa ng supernatural, malaman lang niya kung sino siya, uwian na eh. Amen. This is for the bride, going home of the bride. We got something different. Amen. The Pentecostals represented that again. Yung Pentecostal age at yung Pentecostal, Day of Pentecost,
at saka Pentecostal, yun yung parallel. Right? Yun yung magkatapat. Tama? Pero sa atin, iba na. Sabi ng prophet, the Pentecostals represented that again. We're in the bride age. Amen. Nandito na tayo sa panahon ng nobya. Right? Bride age. At hindi lang bride age, it's now the going home of the bride. Ayun, pag pinag-usapan ng bride, mga kapatid, dito napapasok yung scripture binasa ni Brother Salty. Amen. Wala pong nag-apply na maging bride. Ang bride po ay hindi nag-fill up ng application form at merong someone na mag-check kung pasado ka o hindi. Wala po, mga kapatid. Kasi kung ikaw ay bride, noong pa bride ka na. Amen. At dito nagkaroon ng ligligan dito sa mensahe na ito. Kasi yung iba, ang sinasabi, kailangan mong gumawa, kailangan mong galingan. Right? Parang ikaw yung nagsikap para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Diba? Ginalingan mo kaya ikaw ay naging bride. Wala pong ganun, mga kapatid. Amen. Iba yung other covenants. Iba yung bride. Ang bride, nakatalaga na siya nung una pa. Binuksan lang ng Diyos ang ating unawa. Now, ating tignan, mga kapatid, yung scriptures and we can compare. No? Kasi dito na nagkakaroon ng tinatawag na separation yung understanding of our true identity. Right? Now sa Ephesians 1, magbabasa ako ng scripture. Ephesians 1 verse 3 and 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. What's spiritual blessings? But of course, hindi naman nawala yung natural blessings. Hindi naman tayo pinabayaan ni Lord. Sabi ng Scripture, Amen, sabi ni Haring David, sa tahan ng buhay ko, wala akong nakitang mananampalataya na malimos ng tinapay. Wala pa. Amen. Right? Kasi obligado ang Diyos na ipagkaloob yung ating pangangailangan. Pag sobra, bonus na yon. Right? Parang yung nag-celebrate ng birthday si nanay. Di ba? 78, ano na yon? Quota na. Bonus na. Kasi dito sa Pilipinas, 70 ang average. Di ba? Ng tinatawag na tao. Right? Sa 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Kailan tayo pinili? Before the foundation of the world. Saan tayo pinili? Sa Kanya. Hindi pa naman tayo nahayag. Pero pinili na niya tayo. Saan? Sa Kanya. Sabi ng prophet, it shows that we were in Him right then before the foundation of the world. Kung paano si Eva nandun kay Adan, tayo bilang nobya ay nandun din kay Kristo. And that gives an eternal quality to the elect, sabi ng prophet, and you cannot get away from it. Hindi mo pwede yung takasan. Tama? At maraming natitisod dyan. Yung predestination, sabi ni kanina, Brother Norfield. Right? Yun yung bad words to some, pero sa atin ay kagalakan dahil sigurado tayo na tayo yun. Amen. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. That what? That we should be holy and without blame before Him in love. Grabe ito, mga kapatid. Upang tayo ay maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tama? Paano mangyari yun? Di ba? Walang dungis. Kung siguro naka-record yung buhay natin puro dungis Tama? Madalas mag-akusa sa atin si Satanas Parang dinala tayo sa korte, lahat ng ebidensya dala na ni Satanas.
Magmula nung nagkaisip tayo, lahat nilista ni Satanas. At yun ang present niya ngayon. Ito, kahit ninyo yan, di ba? Oh, lahat ng mga nagawa natin nung una, nakalista yan. Pero salamat sa ating Panginoon, kahit na yung exhibit ni Satanas sa korte, A hanggang Z, ganun karami yung ebidensya, sabi ng attorney, sabi ng judge, teka muna, nagkamali ka eh. Ang dinidemanda mo ay patay na. Dahil si Brother Alvin, siya ngayon ay bagong nilalang. Tama mga kapatid? Bakit? Lahat ng inaakusa mo sa kanya ay itinapon na sa dagat ng pagkalimot. Right. Di ba? Bakit? Nakalagay sa scripture, amen, tayo ay pinili na niya. Bago itatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan ng pag-ibig. Eh sino dito tatayo sasabihin niya, wala akong dungis, wala akong kasalanan, wala akong kamalian. O kahit na siguro perfecto yung pangalan niya, apelyido niya, perfecto, middle name niya, perfecto, hindi pa rin niya perfecto. Kasi isa lang ang perfect at yun ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Tama mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, amen, merong ipinanganak. Ayun na. Merong ipinanganak, hindi ayon sa dugo, hindi ayon sa laman, hindi ayon sa kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. At sino yun? Yung tunay na tayo. Tama mga kapatid. So naipaplastar na natin mabuti yung scripture. Teka muna. Sabi ng Biblia, itong Efeso 2:13, dami pang iba. Sabi niya, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Kayo ay pinalapit ng dugo, huwag kayong magmalaki. Diba? Which is correct. Amen. Datapot ngayon kay Kristo Jesus. Kayo na nung panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. You are saved by the blood. Right? Glory. Hallelujah. You are drawn near by the blood. Sa Colossians 1, sabi niya, who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. And then one day, sabi ng prophet, kung ginawa ko yan, applicable ang forgiveness. Kaso lang, hindi ko naman yan ginawa. I am justified. And justified means you never done it in the very first place. Doon nagkaroon ng kalituhan ngayon. Tama? Teka muna. Sabi ng scripture, blameless ka, holy. Tama? Sabi nung isa, makasalanan ka, kaya naman ikaw ay pinatawad. Pareho bang mali? Or mali ba yung isa doon? Hindi po. Tama lahat yan. Tama? Pinatawad, gamit natin yan patungkol sa bahagi natin bilang tao. Pero merong bahagi tayo na hindi mo naman kailangan patawarin dahil hindi naman nagkasala. At yun yung bahagi ng Diyos. Amen. At yan yung hiwaga na nahayag sa pagkakilala sa ating Panginoon. Kaya nga maraming nalito kay Jesus Christ eh. Sabi nila si Kristo tao lang. Tama? Amen. Kung sabihin natin si Kristo tao, pwede pa. Huwag nyo lang sabihin lang. Siya ay tao, pero hindi lang siya tao. Siya din ay Diyos. Sa katunayan, siya yung una sa lahi ng tinatawag na God-man. Tama? Yes. Ngayon, kung siya yung unang lahi ng God-man, ay may kasunod. Right. Sino yun? Walang iba, kundi tayo. Amen. So, na-apply natin yung mga terminology na save, kinubos ng dugo, sa one part. Pero may part tayo na hindi naman kailangan tubusin. O, kaya hindi naman kailangan patawarin.
Tama? Dahil yon ay hindi nagkasala to begin with. Dahil yon ay bahagi ng Diyos na na-express, and that's what we call germ. The germ that was in you in the beginning found you. Right? So na-place natin positionally yung mga terminology. Now, sabi niya rito, gusto ko lang bigyan ng mga quotation, and then hindi natin ginagawang pagbungguin yung mga quotation. Ating ninanamnam, ano ba yung kahulugan, ano ba yung nais na ipahayag sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Sabi niya rito, let us go back to the Garden of Eden. When the first years came to glory, that son, Adam, had been lost. Did God send an angel? Of course, no. Did He send a son? No din. Kasi kung iba yung anak na sinugo ng Diyos, na siya yung manunubos, walang katuwiran ng Diyos, hindi yung makatuwiran. Halimbawa, ako yung manunubos, susugo ko si Jethro, yung anak ko, na magbayad, hindi yung makatuwiran. Kaya siya mismo ay bumaba at nag-anyong katulad natin. Yon ay Diyos na nasa laman. Diba? Yon ay Diyos na yung binasa kanina, and the Word was made flesh. Sino ba yung Word? The beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Amen. Ang Diyos ay naging tao. Hindi yung tao naging Diyos. Kasi may turong ganon. Tao na naging Diyos sa Jordan. Hindi po pwede yun. Siya ay Diyos na naging tao. Tayo ganon din ba? Bahagi niya tayo eh. Tama mga kapatid? Amen. Did he send another one like unto himself? No. He came himself to redeem that lost son. Hallelujah. God did not entrust His plan of salvation to another. He trusted only Himself. God was made flesh and dwelt among us and redeemed us unto Himself. We are saved by the blood of God. The eternal God indwelt in a mortal body in order to take away sin. He became the Lamb in order to shed His blood and enter into the veil with it. Napakaliwanag naman, hindi natin yan pwedeng debatihin. Tama? Ngayon, nagkakaroon ng confusion pag mabasa mo rin yung another place of quotation. Ano yon? Sabi niya rito, future home. There is your holy convocation, not have anything to do with the literal things. It's beyond that. It's into the kingdom of God with eternal life, with the predestinated that never did start. Merong predestinated na hindi nagsimula. Yeah. Right? Tama? So malinaw na yun sa atin, may part tayo na nagsimula. Meron din part tayo na walang pasimula. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Being a son, meron siyang pasimula. But being God, walang pasimula yun. Ganun din sa atin. Sabi niya rito, with the predestinated that never did start. It never started on any day. Ito mabigat. Diniblatihin kayo dito. You wasn't saved on any day. Amen. Hindi kayo naligtas sa isang specific na araw. Hallelujah. You wasn't saved on any day. You was always saved. Amen. Tama mga kapatid? Amen. Jesus just come to redeem that, and redeem means to bring you back to your original place. But you was saved from the beginning because you had eternal life to begin with. Tama? Nagkontrahan ba yun? Hindi po yun nagkontrahan. Actually, yan yung binubuksan ng ating Panginoon. Ipinapakilala din niya kung sino tayo. Amen. Especially in this day. Meron ka bang beginning? Meron. Pero meron kang part na walang beginning. Now, another ko. Gusto kong
i-ano lahat yan. Kasi yan yung kapahayagan na hindi yan mai-reconcile, hindi yan mai-connect ng mga followers dito sa message na ito. Sabi ng prophet, saan ka ba galing to begin with? Sabi niya, in God's own thinking, God, the Great Spirit, in the beginning, before there was a beginning, bago magkaroon ng pasimula, He was God. Actually, we know how to place that positionally. He was then as potentially God because God is an object of worship. So wala pang object, wala pang worshiper, tinawag siya na Great Spirit. Tinawag siya na Fountain of Eternity. Diba? Tinawag siya ng Bible na High and Lofty One, whose name is Holy. Pero meron na siyang attributes. Doon na pumapasok yung maling unawa. Kasi ang sabi nila, Brad, attributes lang tayo. Brad, thought lang tayo. Ano ba yung thought to begin with? Ano ba yung attribute to begin with? Diba? Eh si Jesus Christ ay thought. Si Jesus Christ ay attribute. Nilinaw ng prophet, He thought of Himself being tangible. Ang nasa isip niya ay express niya ang kanyang sarili into a tangible form. From invisible to visible. Tama mga batid, yun yung kanyang desire. Alam nga naman, naglikha siya ng visible things. Naglikha siya ng mundo. Naglikha siya ng mga halaman. Naglikha siya ng tao ayon sa kanyang wangis na tangible. Alam nga na hindi niya kayang gawin yon sa kanyang sarili. Tama? Kaya nga sa Old Testament, mga kapatid, may revelation si Moses na hindi anyo ng Diyos yung pillar of fire, pillar of clouds, burning bush. Yun ay kalwalhatian ng Diyos. Yun ay glory ng Diyos. Tama? Kaya nakikita niyo yung pillar of fire, nakikita niyo yung pillar of clouds, na-meet niya yung burning bush, naglambing siya kay Lord. Pwede ba, Lord? Magpakita ka naman face to face. Tama? Anong sabi ni Lord? Mahirap ngayon. Kasi pag nakita mo ang Diyos ng face to face, patay ka. Tama? Sa time na yun, pag makita ng tao ang Diyos face to face, patay siya. Pero ngayon, pag hindi makita ng tao ang Diyos face to face, patay siya. Tama. Kasi yun ang may dala ng buhay. Amen. Tama mga kapatid? Tama. Ganun pa man sabi ng Panginoon. Sige, yun ang desire mo. Pero doon ka sa likod ng bato. May siwang doon. Dadaan ako sa likod. Sumilip si Moses doon na nakita niya likod ng tao. Tama? Showing that one day, this great eternal God ay magmamanifest in the flesh. At yun ang ating Panginoon. Pero sabi niya dito, Amen, He was God. And did you know you were in Him then? Kasi tayo ay pinili sa Kanya eh. Amen. Hindi tayo pinili kung saan-saan. Tayo ay pinili niya sa Kanya. In Him. Hindi in Daraga. Hindi in Santikon. In Him. Ibig sabihin, nandun na tayo sa Kanya before the foundation of the world. Amen. Glory. In the beginning, before there was a beginning, He was God. And did you know you were in Him then? If you are a Christian now, you was in Him then. And then, if that be so, the whole Godhead bodily shaped up in the person of Jesus Christ. And then when Jesus died at the cross, I died with Him. For I was in Him then. For He was the fullness of the Word, manifested, knowing that we would be manifested later. Anong later? Ito na, sa panahon na ito, mga kapatid. Ito na yung ine-enjoy dapat natin. Ito na yung manifestation, amen, ng Diyos mismo sa pamamagitan ng Kanyang bride. Tama mga kapatid? Amen. Knowing that we would be manifested later. And we was at Calvary with Him,
We went in the grave with Him, and we raised with Him, and His resurrection, and now we've ascended by His Spirit to the throne of grace, sitting together in heavenly places in Christ Jesus. Kaya naintindihan na natin ngayon, ano yung naging bunga ng tinatawag na new birth. Right? Amen. Ang naging bunga ng new birth ay na-place ka positionally. Tama mga kapatid? Amen. Kaya sabi ng prophet dito, talking still about the two books being one. Amen. So sabi niya rito, just to refresh, kasi na-quote din ni Brother Norfield. Like in the book here and the spot, there we was talking about the two books being one. Amen. Actually, isa lang yan. The first book of life coming up was when you were born. That was your natural birth. Diba? Kapanganakan natin sa laman bilang tao. By the way, sabi ng prophet, amen, sabi ng kausap ko, hindi siya naniniwala sa virgin birth. Kasi according to science, it's improbable. Impossible. Kasi nga, according to science, dapat may mag-limit na male cell at saka female cell. Tama? Eh sa time ni Lord, walang ganon. Kasi immaculate conception eh. Amen. Yung sperm cell, egg cell galing sa Diyos, ginamit lang na incubator yung womb ni Mary. Walang part si Mary doon. Yung womb lang niya ang hiniram ng Diyos para mailuwal itong ating Panginoon. Tama? God bless you po. So hiniram yung sinapupunan ni Mary. That's right. And then, sabi ng prophet, yun ay mysterious. But for me, natural birth is more mysterious than virgin birth. Bakit po mga kapatid? Kahit tayo ay natural birth, mga kapatid, ang daming mga liko ng buhay natin na nakaraan, hindi tayo nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos sa una nating kapanganakan, meron namang kapanganakang muli. Na yung binasa kanina, hindi ayon sa dugo, hindi ayon sa laman, hindi ayon sa kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Tama? Natural birth, pero ang kagandahan sa atin, meron namang new birth. Ano ba yung new birth? New birth is Christ, ma-express yung part natin na galing sa Diyos. Yun yung eternal part natin. Now, sabi niya rito, I was saying this taking for myself, like you was going to say. William Branham, well, 40 years ago, the William Branham, it isn't the same one tonight. Tama? So, durog dito yung mga cleansing. Tama. It isn't the same one tonight. Iba na ito. Right? If somebody back there would say, William Branham, he was a rascal. See, because I was born of Charles and Ella Branham, yun yung magulang niya. In their nature, I was a sinner. I came to the world, Eliab, and all the habits of the world laid right before me. Kasi lahat ng ipinanganak ng babae, full of trouble. Parang anino na lumilipas. Parang bulaklak na nalalanta. Diba? Maliban na lang yung plastic. Hindi yun malalanta. Right? Pero nung sabi niya, but down in there too was another nature present. See, predestinated was in there by God. In the same body, see, two natures in there. Kaya sabi nila, two natures talaga at the same time. Hindi po, may karugtong. Well, I only catered to one. Right? Hindi yan parehong nag-manifest. Tama, nung una, yun yung makamundo, yung walang, walang desire sa mga bagay ng Diyos. Talaga, maraming ganyan.
Diba? Ang isip, pera. Ang isip, pera. Ang isip, pera. Pera talaga. Hindi natin sinasabing masama yan, but we have to balance our life. Tama. Because why? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Kailangan balance eh. May man part tayo na nangangailangan niya. Pero may God part tayo na ang hinahanap niya ay mga bagay na makalangit. Ang hinahanap niya, mga kapatid, ay mga bagay na eternal. Sa katunayan, sabi ni Pablo, yung mga bagay na ating nakikita, temporary lang yan. Temporal. Pero yung mga bagay na eternal, mga kapatid, hindi man natin nakikita, pero nag-e-enjoy ka. Nagre-rejoice ka. Kasi alam mo, ang Diyos ang naglagay sa puso mo, lahat ng ito ay mangyayari. Ano yon? Bigyan natin ng halimbawa, isang katawan na hindi na tumatanda. Tama mga kapatid? Ang kutis ay mala porcelana. Amen. Totoo yan, sinabi ng prophet, yung buhok, hindi mo na kailangan ng mamahalin na nilalagay dyan. Hindi mo na kailangan yung gugo. Diba? Malasil kang buhok. Malabitwin na mata. Malaperlas na mga ngipin. Amen. Yan ang hinanda ni Lord sa atin eh. Kaya nga kahit na nga walang ngipin, huwag kayong mag-alala. May hinanda na malaperlas na ngipin, din nyo na kailangan ng babaran niya ng asido. Asido. Chlorine. Amen. Papalitan niya. Ay, pangako ng Diyos yan eh. Amen. Kaya kahit na itong katawan na ito, nagkakasakit, tumatanda, kumukulubot, hindi tayo nag-aalala kasi merong nakalaan sa atin, isang katawan na walang kasiraan. Hindi pa man nangyayari yan dahil sinasampalatayanan mo yan, nag-enjoy ka, kaya sumasakit yung balakang mo, ang iniisip mo, Lord, salamat, magkakaroon din ako ng katawan na hindi na sumasakit yung balakang. Tama? Amen. O pag laging sumasakit naman yung bulsa, alam ko, Lord, may hinanda ka rin sa akin na kalagayan na hindi ko na kinakailangan na bumili. Kasi sasalitain lang, yan ay magkakaroon ng kaganapan. Tama mga kapatid? Kaso lang pagdating doon, hindi na po yung mansion, hindi na po yung Ferrari. Wala na pong ganon. Kasi hindi mo naman na kailangan ng Ferrari kasi you can travel like ito. Amen. Amen. So, ito na nilalatag na niya. So, inalimbawa niya yung lugar na kung saan dati nagsunog siya. Diba? And then, yung lugar nila may yelo, sa atin wala eh. Pagbalik niya ng spring, meron na namang mga sumibol na mga damo. Tama? Teka muna, nagsunog ako dito nasunog na ito Diba? Nabalutan pa ng yelo ito saan galing yung tumubo? Diba? Merong mga butil dyan, amen, na sisipol. O kung may mga ugat na natira, kahit na nasunog sa ibabaw, may ugat pa rin dun sa ilalim. At yun na naman yung sisipol sa sunod na tagsibol. So, ang sabi ng prophet, ano yun? Inugnay niya ngayon sa buhay natin. So sabi niya, what was it? There was another William Branham. What? There was another William Branham. Amen. There was another Sandy Barbastro. At sino yun? Yun yung bahagi ng Diyos. Tama mga kapatid, na kailangan ma-express. Tama, itong nakikita ninyo ngayon, meron pa siyang part doon sa dating tayo. Sinisipon pa rin, inuubo, nagkakaproblema, diba? Naiipit sa mga sirkumstansya. Pero kung ikaw ay predestinated, God is obligated, mga kapatid, naalisin ka. Because why? Binigyan ka ng tinatawag na pagtatagumpay. Amen. Tama? Sa katunayan, tayo lang nun. Yung predestinated lang, sabi ng prophet, ang may nagbantay na anghel.
mula sa ating pagkabata. Ingingatan na kayo from the beginning. Marami na akong nasaksihan yan. Nabagsakan nga ng pinto, yung bata, natumba yung pinto, nabagsakan yung bata. Pagtanggal doon sa pinto, diba, expect mo na pinpit yung bata doon, ang bigat nung pinto na nakasandal eh. Pagtanggal doon sa pinto, tumatawa-tawa pa yung bata. Right? Kasi may mga anghel na nagbabantay dyan. Pero hindi lahat may anghel. Tama. Sabi ng scripture, may anghel na nag-encamp. Those that are fear Him. Pero hindi lahat, sabi ng prophet, only the predestinated. Amen. Thank you, Lord. Amen. What was it? There was another William Branham. See? A little spot of eternal life down there from the genes of God. So meron tayong gene na natural. Ano ba yung gene? Right? Yan yung tinatawag na binhi. I-trace mo yung binhi mo, yung iba merong family tree. Ganon. Hindi ko alam kung ilang generation yung naka-record. Sa atin, madalang yung ganun eh. Sa Hudyo, meron sila eh. Di ba? Yung pala, lolo ng lolo natin eh. Magkakamag-anak pala. Di ba? Yan ang kagandahan. Iningatan yung linyada na yan. Maaring yung lolo yung panahon ng Hapon, nanganib yung buhay niya, binaril ng Hapon, lumihis yung bala. Kasi kung namatay ng lolo mo, hindi ka lalabas nito. Tama, iningatan din sila. Kasi, mga kapatid, obligado ng Diyos na pagdating sa panahon mo, mailuwal ka. Kasi isa ka sa mga pinili ng Diyos para maipahayag yung kanyang tinatawag na kaisipan. Maipahayag yung tinatawag na kanyang salita. At tayo, sabi ng prophet, ay, amen, gene, o meron din tayong binhi ng Diyos. The Word of God that was placed in there, each one of you can think of similar things. See, it was working. Then look up the trees. And I think, Leaf, I seen you fall off last year. And why are you back there again? Where'd you come from? What brought you here? See, it was that eternal life working in this body. Nandyan na ba? Yes, nung tayo ay na-born again, nandyan na yung eternal life. At yan mga kapatid, ang tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang mga dumarating na pagsubok sa ating buhay. Tama? Amen. At yun din ang nagdadala sa atin para patuloy natin na marinig itong mensahe na ito. Dahil itong mensahe na ito ang magtutukoy, magsasabi sa atin saan tayo galing. Ano tayo ngayon? At higit sa lahat, amen, ipapahayag sa atin kung saan tayo uuwi. Diba? Ayun, ang tanong ko, alam nyo ba kung saan kayo uuwi? Hindi po doon sa, sa Manila, bukas babalik na kami. Hindi po gano'n. Kundi yung tunay na uuwian natin. Tama mga kapatid, meron tayong uuwian. Kaya nga sabi ng prophet, it's the going home of the bride. We got something different. This is now the going home of the bride. Amen. Saan? Sasalubungin nga natin ng Panginoon eh. At sa Kanya tayo magpakailan pa man. Amen. We will be with Him throughout ceaseless eternity. At hindi lang basta kasama ka ni Lord, kasama kang maghahari. Kasi siya yung hari, tayo yung kanyang magiging reyna. Hindi po yan pantasya, realidad po yan. Amen. Sa millennium, tayo ay reyna. Pagdating ng eternal age, tayo pa rin ay reyna. Tama mga kapatid, at pagdating doon, walang boring. Walang boring na eternity. Si Lord patuloy na nag-unfold ng new things. But it's no longer about salvation, kundi mga bagay na kanyang itinalaga before the foundation of the world na kailangan dapat ine-enjoy na natin. Pero dahil sa pagkahulog, hindi natin ma-enjoy. Pero ngayon, unti-unti, ine-enjoy na natin. Hindi pa nga nangyayari sa atin eh. Wala pang ang body change, ine-enjoy na natin eh. Ine-enjoy na natin yung fellowship. Di ba? O tiyak, may mga appointment. Pero hindi nakal lang yun. Amen. Oh, parang si Brother Alvin, ginagawa yung mansion niya.
Sister Imelda, iniwanan nila yun. Bakit? Mas malagang pag-usapan yung mansion natin doon Yes. na hinanda ng ating Panginoon. Tama mga kapatid. Hindi po yan batasya. Di ba? Yung dito mga kapatid, maraming naluloko sa ginto. May ginto daw doon, binaon ni Yamashita. Maraming namamatay dahil sa ganyan. Maraming nalulugi dahil sa ganyan, sa investment. Oo, sila Pastor Jason, naghukay nga ng ginto to eh. Di ba? Daan-daang tiye, ang lalim. Wala naman silang nakuhang ginto, nakuha nila gintong aral. Kaya pala wala sa malalim, Pastor, no? Sa mababaw lang. Sa mababaw lang yung ginto. Amen. Praise God. Tama mga kapatid, pagdating natin doon, maliwala man kayo o hindi, nakasulat dito sa Biblia, sila naghukay para makakita ng ginto, wala silang nakita. Pagdating doon, ang ginto hukayin mo para makakita ka ng lupa. Oh. Saan ka? Grabe. Hindi, nakalagay dyan sa scripture, yung dadaanan natin, puro ginto. Praise the Lord. Di ba? Maswerte ka na dito kung magkaroon ka ng ginto, kahit ngipin lang eh. Tama? Oo. Kaya maraming nakamasid lagi sa sementeryo. Pag alam nila, nilibing, may ngipin na ginto, kinabukasan, bukas na yun. Ganyan ang mga tao pagdating sa ganyan. Pero walang man lang sumagi sa isip nila, sa puso nila, na pagdating doon sa tutunguhan natin, puro ginto yan. Lalakaran mo, ginto. Diba mga kapatid? Of course, ang Diyos hindi yan nagbibiro. Amen. Hallelujah. Ilan na lang. So sabi niya rito, tuloy ko lang. So it's eternal life working in this body. Amen. Kaya excited ka lagi. Amen. May pagsubok, nakapagtatagumpay ka. Diba? May mga temptations, may mga na-trap ka man dyan. Pero salamat, marunong tayong umangon at manumbalik sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na wala tayong problema. Because as you are in this flesh, you are in trouble. Habang nandiyan pa yan, you are always in trouble. Pero salamat sa Panginoon, amen, napakaganda yung testimony, ulitin ko po. Bago dumating yan, meron ng inilaan ng Panginoon na solusyon. Thank you, Lord. Yun ang pinakamagandang testimony. Amen. Now then one day, as I walk on, the voice talking, don't never smoke, drink, so forth. And the young fellows and all got older, see, there was something moving. But yet, all at once, I looked up and I said, I'm not the son of Charles and Ella Branham. Mabigat yun. Tama. Even the Lord, ang tawag niya kay Mary, woman. Babae. Right? Pero bagamat nakagisnan niya na nanay, si Mary, mga kapatid, alam niya kung sino siya. Alam ni Lord kung sino siya. Kaya nga sabi niya, woman, hindi pa ito yung oras. Tama mga kapatid, hindi yun kabastusan kasi ang nagsasalita is older than Mary. Kasi sino yun? Ang Diyos na nahayag sa laman. Amen. Siyempre, hindi natin gaganunin yung magulang natin. Tama? Nandun yung higit na respeto sa magulang kung tayo ay nakakakilala sa tunay nating pagkatao. Higit mong ire-respeto yung magulang mo. Higit mong ire-respeto ang mga nakakatanda. Bakit po mga kapatid? Amen. Sila'y ginamit ng Diyos Tama. para ma-preserve ka. Tama. Pagdating sa appointed season, ilalabas ka. Kaya nga sabi ng scripture, di ba, igalang mo ang magulang mo. Kaya nakapanlulo mo yung mga bata ngayon, hindi na marunong gumalang sa magulang eh. Di ba? Dati, isang tingin lang ng magulang sa anak. Wala pang salita yun. Susunod yun. Diba? Pero ngayon, pag tinignan ng magulang yung anak, mas mairap pa. Yung anak tumingin. Tama? Mas madali. Pag sinabi sa anak, anak, maghugas ka na. Wait. Diba? Naglalaro lang din naman ng ML.
Hindi maiwanan yung cellphone. Iba na. Iba na. Kaya nga pag hindi pa tayo uuwi, few years from now, grabe itong mundo. Yeah. Sabi ng prophet, this world will be insane. Ayun pa lang eh. Tama mga kapatid. Oh, kahit sumakay ka ng bus, anuman ang sasakyan mo, lahat nakadukduk sa cellphone. Papunta nga kami dito, lahat nakadukduk sa cellphone. Tama? May nasusunog na bahay. Dahil hindi nakita, yung niluluto, nagliliyab na. Oo. Diba? Merong sumisigaw na yung sa labas. Tabang! Tabang! Tulong. Wala, hindi naman napapansin kasi lahat busy. There's something calling like my little eagle. I'm not a chicken. There's something up yonder somewhere. Oh great Jehovah, whoever you are, open up. I want to come home. Yan ba yung desire natin? I want to come home. Hallelujah. There's something in me calling. Merong part sa iyo na naghahanap, gustong-gusto nang umuwi. Pero kung desire ng puso mo, gusto mong manatili dito sa mundo, there must be something wrong. Diba? Lord, huwag muna, Lord. Diba? Wala pa akong mansyon. Pupuntahan nga natin, mas matindi eh. Lord, huwag muna, wala pa akong 1 milyon. Hindi mo naman kailangan mamasahe papunta dun eh. Libre. Then I was born again. That little life was laying there, the life of water was poured upon it. Then it began to grow. Now that old life was forgiven, put in the sea of God's forgetfulness, to never be remembered against me no more. Now we stand justified as though we never had sinned in the presence of God. Right? Bakit? Yung sinless, hindi nagkasala, unadulterated, nasa iyo na. Kaya itong flesh, dahil nasa iyo yung sinless, ito, though you never done it in the very first place. Bakit? Amen. Sabi ng prophet, to quotes more, Pastor Jason, you are the pure, virtuous, sinless bride Amen. of the Son of the living God. Amen. Yun yung another William Branham. Yeah. Yun yung another Saldi Barbastro. Tama mga kapatid? Amen. Every man and woman that's born of the Spirit of God and was in the blood of Jesus Christ and believes every word of God, it stands as though you never sinned at the very first place. You are perfect. Amen. The blood of Jesus Christ, how can you? If I was supposed to die in the morning, a man took my place. I cannot die for that sin somebody took my place. And Jesus, the Word, took my place. He became me, that a sinner, that I might become Him, the Word. Na-fulfill ba? Yes. Bakit? The only way na ma-express yung real you, somebody has to die. And that was the Lord in this particular. Yeah. At natural, lahat tayo namubuhay dito, mga kapatid, naturally, dahil may namamatay. Amen. Tama? O, ilan yung alimasag na namatay magmula pa nung Sabado? Para lang tayo mabuhay. Tama. Ilan yung isdang namatay? Malayang lumalangoy yan. O, hinuli para tayo lang ay mabuhay. Di ba? Ilang manok araw-araw ang kinakatay para lang tayo mabuhay. Di ba? Kung kinakailangan kumatay ng baboy paminsan-minsan para tayo din ay maging masaya. Nilitson. Di ba? Kung mas malaki yung budget, bakang itutumba. Amoy tayo. Totoo yan. Sa mga probinsya na puntahan namin, 2 bakang ang tinutumba. Niluluto ha, hindi lang tinumba.
Baka nahilo lang natin. 8 baboy, 2 baka. Sabi ko, ang dami naman. Yung pala, ang imbitado, ilang barangay. Ganun pala sa kanila, pag may handaan na ganun, kaya sabi ko, pag maghahanda ako dito, huwag na dito. Kasi ang daming tao eh. Halos buong barangay. What I mean is, para tayo ay mabuhay, kailangan may mamatay. Tama? Brother Henry, hindi ako kumakain ng seafoods. Hindi ako kumakain ng manok. Hindi ako kumakain ng baboy. Hindi ako kumakain ng baka. Lalo na pagkalabaw. Diba? Anong kinakain mo? Tinapay. Ginagapas din yun eh. Trigo yun na ginagapas ng makina. Ginagawang arena. So lahat tayo nabubuhay dahil merong namamatay. Siya ay natural. Diba? Sa spiritual ganun din. Merong namatay para tayo ay mabuhay ng eternal. At yung namatay, mga kapatid, para sa atin si Lord, hindi lang natural na buhay ang taglay niya. Ang buhay na taglay niya ay eternal. Kaya nung namatay siya, yung buhay na nasa kanya, nasa iyo ngayon. Anong meron ka? Amen. Eternal. Siya ay sakdal. Ano ang buhay na nasa iyo ngayon? Buhay ng Diyos. Bakit sa dami ng tao sa ibabaw ng mundo, yung buhay niya nasa iyo? Kasi noong pa man, bahagi ka niya. Kasi ang dami rin nagpakabait, marami din nagbago, marami ding nagbalik loob sa Diyos, pero hindi lahat. Tama mga kapatid? Tinahanan ng Diyos. Hindi lahat. Tinahanan ng banal na Espiritu Santo. Pero bakit tayo? Kasi noong pa man, amen, tayo ay bahagi na niya. Tama? Amen. Kahit meron tayong man part, mga kapatid, bahagi na niya. Noong pa yan. Ang kagandahan, hindi lang pala tayo man part, Amen. meron din tayong God part. Amen. Kaya God man. Amen. God man race. Kaya ito yung ina-unfold ng Panginoon. Ito yung new field that we never known before. Yes. Meron siyang katulad na God man din. Amen. Tama mga kapatid. Teka muna, sabi sa akin. Amen. Si Lord, Diyos eh. Siya ay, object. Teka muna, basahin natin yung scripture. Si Lord, hindi ba nanalangin yan? Nanalangin din eh. Oo. Siya ba ay nagpuri? Yes. Siya ba ay sumamba? Yes. Sabi niya, not my will, but thy will be done. Wala akong gagawin maliban na ipakita muna sa akin ng Ama. But it doesn't mean hindi siya Diyos. Ang katunayan, siya ay God man. Siya ay 100% God. Siya ay 100% man. Amen. May part siya na God, may part siya naman. Tayo ay ganun din. May part na God, meron ding part naman. Ang pagkakaiba lang natin sa Kanya, siya, sa time niya, one man, pero ngayon, ay many-membered body. Amen. Amen. Maraming bahagi. Kaya nga nung narito siya, lastly, sabi niya, be ye perfect, Amen. for your Father in heaven is perfect. It's a must. Amen. Be ye perfect. And there's only one who is perfect, and that is God. In other words, be ye God. Amen. For your Father in heaven is God. Amen. Tama mga kapatid? Hallelujah. Kaya sabi niya dito, last quote, Lord to God. So wala na si Lord, nauna na sa atin, pero sabi niya, huwag magulumihanan ang inyong puso. Because I will go to prepare a place for you. Amen. Tama mga kapatid? Amen. Kaya dahil hayag na sa atin, ano yung relasyon natin sa ating Panginoon, hindi tayo kakaba-kaba. Amen. Tama? Hindi tayo presuming. Ano ba yung presuming? Adventure without authority. Hindi tayo nagbabaka sakali. Hindi tayo sumusuntok sa hahangin. Meron tayong katiyakan. Ano yung ating katawagan? Ano yung ating original na posisyon na kung saan doon tayo binalik?
Tama mga kapatid? Nasabi ng prophet, He's gone to prepare a place. A perfect place where no evil exists. No sickness exists. Wala na pong karamdaman. Right? Wala na pong trangkaso, sipon, ubo, at kung ano pang karamdaman. No old age exists. Amen. Huwag niyo po ako ma-misunderstood, pero doon, wala pong 20% discount. Wala pong senior. Kasi tayo ay babaguhin. Amen. Tama? Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko ibig sabihin walang makakapasok na senior. Kundi, amen, dito palang baguhin na tayo. Amen. Mga kapatid, pagdating natin doon, iba na. Tama? Hindi na po yung kalagayan na senior o kaya may mga kung ano-anong nakita ng doktor. Wala na po yan. Lahat ay perfecto. Tama mga kapatid? Amen. No old age exists. No death exists. Wala na din doon. Funeraria. Na nandun ka sa hospital, may mga aligid na yan na ahente ng punerarya. Nagbabantay na yung pasyente matigop, unahan sila doon. Naka-experience kami ng ganyan eh. Yung namatayan, nag-aalala na saan na napunta yung bangkay, yung pala tinangay na ng punerarya. Nag-agawan. Wala na pong ganun. Amen. No death exists. Salamat, Pastor Jason. Hindi tayo susukatan. Amen. Praise God. Okay sana kung damit. It's a perfect place calling you to that perfection. And you have to be perfect to Amen. get there. Amen. It's a hard word. Yes. And there's only one who is perfect. And that is God. In other words, you have to be part of God. Amen. Amen. To get there. Right? Hallelujah. You have to be perfect to get there. The Bible said so. Jesus said, Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. It's a perfect kingdom, so it must be a perfect people come. Amen. Because you have to stand and married to a perfect Son of God. And you must be a perfect bride. Amen. Hallelujah. So how can you do it? Through anything else but the perfect Word of God, which is the waters of separation that washes us from our sins. Amen. Ang tanong, nandito na ba yung perfect Word? Yes, mga kapatid. And that perfect Word na revealed when the seals were opened. Right? Amen. Ini-reveal yung tunay nating identification. Amen. Na i-reveal yung tunay natin na pagkakailanlan. Hindi lang pala tayo tagalupa, tayo din ay tagalangit. So, we want to balance that. May part tayo na may pasimula dito sa lupa, pero salamat, may part tayo na walang pasimula. Amen. Tama? At yun yung God-man. Amen. Right? Kaya hindi nyo napapansin sa inyong sarili. Amen. Pag tayo ay may mga hinaharap na mga problema, pero merong kapayapaan sa loob. Nagbubulong sa atin, don't worry. If you have a question, if you have the devil's question, you have now the answer. Ano yun? Ang Diyos din ang gagawa. Amen. Habang ng tao gumagawa siya ng pamamaraan niya, nahihirapan siya. Subukan nyo yan. Pero pag ipagkatiwala nyo sa Diyos, makikita nyo yung kanyang pagkilos. Kasi habang ang tao may magagawa siya, may option A, option B, option C siya, mga kapatid. Eh, siyempre, hayaan lang ni Lord. Parang yung, nagpabantay sa tabing dagat, lifeguard.
Pag may nalulunod, hindi naman agad punta yung lifeguard, dadakmain niya doon. Pareho silang malunod. Kasi pareho silang malakas eh. Hayaan mo na ng lifeguard na mabawasan yung lakas niya sa kanya sasakitin. Ganon din si Lord. Habang malakas kayo, may mga pamamaraan kayo sa buhay, may mga options pa kayo, hindi makakilos sa Panginoon. Pero pag nakita na niya na ang last option niyo na talaga, siya, kikilos siya. Eh bakit natin gawin last option ng Panginoon? Na pwede naman siyang outright siya na. Tama mga kapatid? Amen. Para hindi na natin ma-experience yung consequence. Direkta na, Lord, alam ko may kasagutan ka dito. Pinahintulutan mo ito. Tama mga kapatid? Meron kang gustong ipakita. Amen. May gusto kang ipahayag sa aking naranasan o kalagayan, circumstansya na ito. Tama mga kapatid? Amen. That's right. The blood of Jesus Christ, think of it. The dripping bloody word. Amen. The blood, the word of God, bleeding blood to wash the bride in. Amen. Yes, sir. She stands perfect. Amen. Virgin. Unadulterated. She never sinned in the first place. Yes. Amen. She was trapped into it. Salamat. Na-identify natin. Meron tayong tunay na identity na nandito din sa flesh. Ano yun? It's part of God. Kaya sabi ng prophet, it's not the person that comes predestinated eternally with God, but it's the seed or the word. Right? Napansin nyo, hindi seeds. Seed, singular. Word, hindi words. Because why? Who is that? It's God Himself. Amen. And if you are part of that seed, if you are part of that word, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ka ma-express sa specific time. Tama, nandito na tayo sa closing days of time. Isasara na ang history. And we're so blessed living in this day. Any moment from now, uwiin na talaga mo. Amen. Patuloy lang tayo. Amen. Huwag natin tignan yung mga bagay na nakakadlang sa atin. Sabi ni Lord, sabi ng Scripture, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya tignan natin. Hindi yung circumstansya, kundi beyond that. Amen. Natural. Amen. Pag madilim ang langit, amen. Akala natin, palaging ganun. Kadiliman, masamang panahon, masungit ang panahon, malikot ang mga sugpo, malikot yung mga isda. Tama mga kapatid, pero sa likod niyan, mga kapatid, ang araw at buwan ay patuloy na umiinok. Tama mga kapatid, ganun din sa ating Panginoon. Isipin natin ay yung nasa likod ng makakapal na ulap. Isipin natin yung nasa likod ng kung anumang problema na ating hinaharap. Kaya salamat muli. Amen. And I want to use that again. Bago problema, nauna yung solusyon. Amen. God bless mga kapatid. Binibigay kay Pastor Jason for more. Praise the Lord. Talagang pinagpala tayo ngayong hapon. At mula pa kahapon, mga kapatid, yung buhos talaga ng pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Talagang pinupuno at binubusog tayo. Napakasarap, di ba mga kapatid? Talagang yung perfection natin. Kaya nga, no wonder itong Mount Mayon, di ba? Dalagang magayon, beautiful bride. Ikita natin yung sa buong mundo, ito yung perfect cone eh. Ang sinasabi nila na bulkan. Hindi naman nagkataon yan. Andi dito yung beautiful bride na nag-aalboruto na. Kasi gusto na rin yung groaning ang nature eh. Gusto na rin nila talaga doon sa perfection nila. Kaya ang buong mundo, napakalamig. Diba? Yung mga dating mainit, nagyayelo. Diba? Groaning. Kaya sabi ni Apostol Pablo, when that perfect is come,
Di ba? Kaya walang ibang perfect ngayon, kundi ito yung bride age na to. Ito yung new field na to. At salamat dinala tayo dito sa perfection na to Amen. ng Son of Man. Na ang Diyos nasa laman muli na hindi ma-recognize ng maraming tao. Pero salamat, dahil na-recognize natin, ni-enjoy natin. Di ba? Sabi ng pastor, walang problema na hindi susolusyonan ng Panginoon. Kasi dinala nga tayo dito sa perfection eh. Tama. How much more yung mga bagay na, di ba? Natural lamang. Kaya salamat sa Panginoon sa hapon na ito, mga kapatid. Gusto ko lang din dagdagan pa ng konti lang. Dahil nga yung bride age na to, itong new field na to na kanina pa ang pinag-uusapan natin. Sabi nga ng isang terminology pa na parang nalilito yung tao. Kasi, kumbaga yung buhay na walang hanggan, sabi nga ng Bible, He that heareth my word, siya na dumidinig ng aking salita, and believe it on Him that sent me, has everlasting life. Yeah. Hindi niya sinabi na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kundi sinabi niya na mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Right. Bakit? Kasi kung ikaw ay kasama sa lahi na to na God-man, Diyos na nasa laman, at tayo ngayon ito yung God-man uli, super race, super church, na nasa laman muli ang Diyos, pagkasama ka sa lahi na yan, siguradong meron kang buhay na walang hanggan to begin with. Di ba? Meron ka na kasi dati. Right. Ngayon mo lang nalaman na meron na pala akong buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan, hindi isang lugar yan na pupuntahan, kundi ngayon ang buhay na walang hanggan ay person. Tama. Nung una, iisa lang siya. Masculine, si Jesus Christ mismo. Diba, kanina narinig natin, siya yung unang God-man. At ngayon naman, dumami siya muli. Siya pa rin yun. Diba, same seed na tanim. Ngayon, pagtubo niya, ay dumami bunga tayo pala yun. Amen. Yung lahi na yun. Yung pala yung buhay na walang hanggan ngayon na naglalakad. Eh sabi ng prophet, and when this new eternal life, Yes. o pansinin niyo, new field, new eternal life. Yes. Bakit naluluma ba ang eternal life? No. Anong ibig sabihin ng prophet dito? Bakit new? Bagong buhay na walang hanggan. Bakit bago? Kasi nag-iba siya ng forma. Yes. Dati mag-isa lang niya. Di ba? Lalaki. Pero ngayon, lalaki at babae, dumami. Many-membered body. Right. Kaya, bagong buhay na walang hanggan ulit. Ito, naglalakad. Yes. Na hindi niya natapos yung ministry niya noon dahil mag-isa lang siya. Nandoon sa isang bayan sa Israel. Isang bansa sa Israel. Pero ngayon, ang dami. Ibang, di ba? Iba't ibang bahagi ng mundo. Lahat dyan, mga kapatid, yung many-membered body na yan, mystical body na yan, na ngayon, yan yung buhay na walang hanggan na naglalakad. Yan yung new eternal life. Sabi niya, Right. this new eternal life dwells in you. It is the potential. When you have received this Holy Spirit now, sabi niya, that they did in Pentecost. Same na Spirit na nakadwell kay Christ, same Spirit. Yun din yung nakadwell sa God-man ngayon. Same Spirit. Diba? Ngayon, iba lang yung forma. Kaya sabi ng prophet, same Jesus now in the bride form. Yes. Kaya sinabi ng prophet na new eternal life. Amen. Right. Diba mga kapatid? Same Holy Spirit na nag-dwell sa atin ngayon. Kaya naging tayo, sabi ng prophet, pag nag-dwell sa atin ng Holy Spirit, we became a two-fold being. Ano yung twofold na yon? God, 100% God,
100% man. Parehas na parehas ni Christ. Yung kalagayan natin ngayon. Kasi talagang di mo, ha? Ako? Pero tatanggapin mo yan kung talagang bahagi ka nito. No, hindi mo kayang tanggihan yan. Dahil bahagi ka talaga niyan. Pwede mo bang itanggi na broso ka kung pamilya ka talaga ng broso? Hindi po pwede. Eh, salamat sa Panginoon na talagang identified tayo dun sa lahi na yun. He that understandeth, he that knoweth his place, napakahalaga eh. Alam mo yung position mo, alam mo hindi yung place na ito na building, nagtitipon kami doon. Hindi yun ang nagiging dahilan para maging bright ka yung punta ka dito sa building na to, itong building na to. Diba? Kundi alam mo dapat yung position mo sa Panginoon. Knowing His place in this hour, pag alam mo yung position mo, yung place mo sa oras na to, He that heareth my word and believeth Him that sent me. Present tense, sabi niya, eternal life shall not come into the judgment but has already passed Amen. from death unto life. Yeah. Hindi ka na. Di ba? Then, when this new eternal life dwells in you, it is the potential, the earnestness of you being quickened from mortal to immortal. Amen. At napakalapit na yan, yung pagpapalit. Sabi nga ni Pastor, wala nang sickness. Malapit na yan, like His own glorious body. Magkakaroon din tayo ng ganong glorified body. Amen. Napakalapit na, mga Right. kapatid. That's right. And let me say that again, when this Spirit has found you, the individual, yun yung germ that was in you at the beginning. Found you. Natagpuan na yun. Yung Amen. ikaw. Diba? Yung Spirit na yun, yung banal na Espiritu na yun, God sends down your representation, yun yung real you pala. Amen. Right. Kaya ang banal na Espiritu ngayon, naglalakad na, may buto at laman sa ating mga katawan ito. Right. Thank you, Lord. It is the potential of your eternal inheritance that God thought of you and made for you before the foundation of the world. Amen. Wala pa lahat. Mga kapatid, andun ka na. Ikaw na yung nag-i-exist na yun, di ba? Ngayon mo lang nalaman na ikaw pala part ng eternal life na yan. Yeah. At ikaw yung eternal life ngayon na nagbibigay din sa iba. Yeah. Yun ang ministry natin na tinatapos ngayon na hindi natapos ng Panginoon. Amen. It is the most glorious time, kaya sabi ng prophet. Although talagang horrible time to, talagang kita mo lahat ang insane generation na to. Pero sabi ng prophet, glorious time Amen. to preach the gospel. If I could stood on the brink of time before it come into existence, sabi ng prophet, and the Father would have looked at me and said, what time, anong oras, what time down through these ages would you want to preach? Yes. Sabi ng prophet, I'd want it right now. Yes. Right. Just right now. Just for His coming. Kaya sabi niya, patay na ang prophet, William Marion Branham. Sabi niya, I trust to be a part. Ako nagtitiwala ako na bahagi ako Yes. nung bride na yan na darating. Yes. At ito ngayon, tayo yun, dumating na. Amen. Kaya sabi ni Pastor kanina, yung rapture, dumating na. Yeah. Paalis na nga eh. Tama. Paalis na tayo. Kaya sabi ng prophet, salamat, identified ako. Salamat, part ako ng bride na yan. Amen. Sabi ng prophet mismo, ha? Salamat sa Panginoon. The words to be cut short, napaka short, quick na mga mensahe in this day, because there's to be a raptured people. Amen. O yan yun. Kaya hindi yung rapture na padating pa lang, kundi meron na. Spiritually na rapture na tayo, na-caught up na tayo dito sa understanding na to. Nalaman natin yung position natin kung sino tayo ngayon sa panahon na to. Yeah. Yun ang pinaka-importante mga kapatid. Kaya ka maaagaw, mamimit mo ang Lord in the air, dahil alam mo ngayon na rapture ka na. Yeah. Ikaw pala yung
tao na yon, mga tapat ng mga tao na yon na raptured. Yeah. Diba? People taken out. Saan ka inalis? Doon sa sistema ng denominasyon. Doon sa tradisyon na so-called church. Right. Inalis ka na doon. At ang katawagan mo ngayon ay pride na. People taken out. Like Enoch. Pansinin niyo si Enoch. Bakit siya na-rapture? Bakit siya na-caught up? Dahil sa understanding ng na ang Diyos ay male and female. Yes. Yun ang magpapaperfect talaga mga kapatid. Kailangan maintindihan mo talaga na yung Diyos, male and female, yun yung the bride and the bridegroom are one. Yeah. Yun ang talagang perfection mga kapatid. Nalaman mo yung maunawaan mo, ipaunawa sa iyo yung kapahayagan na yan. Amen. There's to be a people carried over. It's only the elect. Sino lang? Yung mga pinili lang. Kasi lahat, ang daming tinawag eh. Right. Pero yung mga pinili lang, kakaunti lang yun. Few lang talaga. That goes through, sabi niya. The raptured people called, it's the bride. Ang nilinaw na lang ako ng prophet eh. Kaya kung di mo pa malaman talaga yung identity mo eh, hindi ka na lang talaga bahagi nito. Kaya salamat, di ba, na sabi nga ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 7:28, dati sa 1,000 sabi niya, my soul seeketh, but I find not. One man among 1,000 have I found. But a woman among all those have I not found. Yeah. Sa 1,000 wala siyang, di ba? Natagpuan. At kaya salamat sa panahon natin ngayon, meron lang isang woman, virtuous woman, sabi ni Pastor kanina. Meron ng jewel in the palace. At yun yung nobya. At part tayo ngayon nun, bawat isa, mga Amen. kapatid. Yung tagpuan na ngayon, meron na ngayong isang woman. At yun yung raptured people. Yun yung makukot up. Yun yung nakaposisyon. Pag nakaposisyon na yung dulo, yung huling-huli. We are sitting in heavenly places. Ngayon pa lang. Yeah. Mayroon ng mga nakakaposisyon. At inihintay na lang natin kung sino man yung huli na yun, mga kapatid. Yes. Yun ang pinaka-importante kung sino yung huli na yun. Yeah. Malaman niya kung sino siya. Then we will go. Sabi ng prophet, oh, if the church only knew. Pag nalaman mo na yung position mo, anong position mo? Dito. Sa Diyos na nasa lamang muli. Yeah. Same Jesus in the bride form. Ay malapit na tayong umalis. Right. Lahat naman natawag na eh. Diba? Natawag na lahat. Ang kailangan na lang talaga makapwesto ka. Parang yung aeroplano, mga kapatid. Konting-konti na lang lilipad na eh. O, tinawag na lahat. May isang tinawag na tumatakbo bago isara yung aeroplano. Kasi kailangan niya makaupo dun. Makapag-seatbelt. Para talagang makaangat na. At ganun po yung panahon natin ngayon. Yes. Yung kahuli-hulihan na yun, kailangan na lang makaposisyon doon sa kanyang upuan. Tama. Position. Kaya positioning. Di ba? Para makaalis na tayo, mga kapatid. Right. Di ba? Yun na lang yung pinaka talagang hinahantay natin na ano. Kaya anumang amount ng mga problema, yun yung nagbibigay sa atin ng talagang comfort ngayon eh. Magpalakasan kayo sa bawat isa sa mga bagay na to, sa mga kapahayagan ito. Amen. Yun na lang talaga mga kapatid. Kaya yung rapture, aalis na. Hindi pa dating pa lang. Di ba? Aalis na tayo. Na tayong mga raptured people, paalis na tayo. At naghahantay na lang tayo doon sa isa na yun. Kung sino man yun na makaposisyon dito sa kapahayagan na to. Kung sino siya sa panahon. Kaya salamat sa Panginoon. I'm glad na part ako doon. Right. And I'm sure bawat isa sa atin, di ba? Talagang nandun yung kagalakan mo. Pag nalaman mo na salamat Lord, bahagi pala ako ng God-man na yan. Right. Amen. Salamat Lord na yung lahi na yan, na yun lang pala yung kukunin mo. Yun lang yung makakaligtas. Yun lang yung kukunin bago magkaroon ng 3.5 years. Yung daragang magayon, ba? Nag-aalburudo na. Buong mundo talagang groaning sa mga kung ano-ano mga kaguluhan. Pero tayo, panatag tayo.
Diba? Dahil alam natin, one of these days, napakakunting panahon na lang aalis na tayo mga kapatid. Amen. Kaya salamat sa hapong ito. Sobrang grabe. Ang daming mga bagay na talagang pinagpala tayo sa hapon na ito mga kapatid. Kaya we are so blessed. At patuloy lang tayo mga kapatid. Kung may susunod pa na babalik kami nito, babalik at babalik talaga. Amen. Praise the Lord. God bless us all mga kapatid. Amen. Amen. Ay, naku po. Ito na yung bagay na di mo maalaman kung ano yung mararamdaman mo. Pinaghalong saya at pinaghalong hindi naman masasabing kalungkutan, pero parang pagkaibig sa fellowship. Dahil yung totoong kagalakan ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Walang sinayang na oras, walang Amen. sinayang. Praise the Lord. Napakaganda ng Panginoon. So makikinig talagang everything comes by faith, cometh by hearing, at yung faith ng yun is a revelation. At sa pamamagitan ng napakinggan natin, sabi nga, kung hindi mo napakinggan itong mensahe na ito, hindi mo malalaman kung sino ka. Tama. So ngayon nalalaman mo na kung sino ka, ay very confident ka na. Amen. And anytime from now on, ready na tayo. Amen. Diba? So nothing can stop us, wala makakapag-bird ka. Sabi nga kahit maghiwa-hiwalay man tayo pansamantala ay magkakasama pa rin tayo. Amen. Right. Tama. Diba? Kung paano yung pangako ng Position. ating Panginoon, no? Now we are gathered together in one place. Amen. Walang ibang place na pinag-ipunan ng ating Panginoon. Kung hindi yun yung pinakang safest place. Yeah. No, na hindi tayo kahit kailanman mapipinsala ng kalaban. Amen. Sa ano pa mang kaparaanan niya ay talagang ito na yung nagbigay sa atin ng resting place. Amen. At kinukomfort na tayo ng ating Panginoon. For the last time ay basahin mo rin itong copy nito, isang copy na. Right. Sabi dito, kasi yung tema, New Field. Ngayon pala natin nalaman na hindi pala third coming yung New Field, no? Yeah. Hindi rin Son of Man na one man. Right. Kasi malapit sila sa katotohanan. Almost 99% kasi Son of Man na rin eh. Tama. Pero kapag nagkulang ka, hindi ka umabot ng 100%. Judas pa rin yun. Diba? 99.9. Kaya dito na naipakita natin na may race pala at alam natin kung kailan ito na-express. Yeah. Hindi applicable yung word na nag-start. Yes, yes. Dahil alam natin na wala tayong pasimula. Tama. Placing lang eh. Nagkaroon lang tayo ng expression sa ganitong kalagayan. Pero ang ganitong kalagayan mga kapatid, kumbaga ito lang yung negative. Yes, And correct. then it will develop into positive mga kapatid. At sabi dito mga kapatid ng prophet, isang quote na lang, everything that shall never die, it's constantly unrolling itself. Correct. Sino yung mga kapatid? Amen. Sino ba yung hindi namamatay? At wala namang bagay na hindi namamatay kung hindi eternal. Tama. Amen. Diba? Kaya yung pinag-uusapan natin dito, constantly unruling itself. Walang ibang message na pinag-uusapan natin na inihahayag ng Panginoon. Patuloy na inihahayag. Sabi dito, from the very thing happening, the picture being Jesus standing looking at us. Ito yung start eh. Kumbaga, dito sa expression ng fullness. Diba? Kasi nga the full word is to be born into manifestation Amen. again and vindicating mga kapatid yung full word na yun, yung full strength. Paano naging full strength? Hindi magiging full strength yan mga kapatid kung one man pa rin. Tama. Eh sablay yung mga ganung katuruan. Diba? Sabi dito to the picture being Jesus standing looking at us. And now, exactly on Sunset Mountain. Ito talaga yung makikita mo yung New Field mga kapatid. Tama. The word Sunset Mountain means ito yung crowning time ng ministry. Diba bakit? Si Jesus na mismo
yung mystery ng Revelation chapter 10, verse Tama. 1 hanggang 7. Nang hindi mo na po pwedeng hanapin yung ating Panginoon somewhere else. Yeah. No? Na pag sinabing God, traditionally sa paniniwala ng sabihin natin na kapos yung paniniwala, ay patuloy pa rin silang sumasamba sa Diyos sa nakalipas. Pero yung ganung pagsamba mo mga kapatid, isang matigas na pananalita, ay yung strong delusion Yeah. Satan. You are living in a layer. Layer na, kumbaga, sa ibang kapanahunan yun eh. Siguro kung nabuhay ka sa panahon ni sabihin natin na ni Moses, di under the law. Tama. Applicable yung law ni Moses. Pero kapag sa panahon natin, na kumbaga yung fullness na, nasa ibang kuha na tayo, sabi nga new field na tayo, ay hindi mo po pwede i-mix yung paniniwalang lipas na sa kapanahonan ito. And then sabi dito, looking at us and now exactly on Sunset Mountain and the sunset light, evening light has come, God vindicating Himself. What is it? It is the fact that God and Christ are one. Amen. So doon pala mga kapatid, pinakita na God and Christ are one. Yeah. Right. The white, how many seen it? The white wig upon him, as we talk in Revelation 1, the supreme deity. So yung supreme deity ng mga kapatid yung pinakakataas-taasan, Yeah. hindi mo po pwedeng ilimit. Tama. Yung bumaba mga kapatid, una, God and man became one Amen. sa katauhan ni Christ, kataas-taasan yun eh. Then sabi dito, the supreme deity, supreme authority, no other voice, no other God, no other natin, hindi po ito mga kapatid, bunch of God. Yeah. Oh. No, hindi, maraming Diyos na, kumbaga, Hindi. mga Diyos-Diyosan. Hindi yun. Hindi Diyos-Diyosan. Oh. Kung hindi yung talagang supreme deity of God. Isa lang naman eh. Tama, isa lang. Without controversy, great is the mystery Yes. of godliness. Yes. For God was manifested in flesh. Amen. So yun lang mga kapatid talaga ang hiwaga na hindi ho makita-kita. So ngayon sabi dito, in Him dwells the fullness of the Godhead bodily. The angels themselves was weak. What's happened upon Mount Sunset? God confirming His word. So kinonfirm ng mga kapatid ng ating Panginoon yung kanyang salita. Anong salita yon? That's what all this noise is about. Notice, it's God fulfilling His promised word again. Ibig sabihin, again, yung promised word lang yon, dati nang nangyari. Yes. No? Tama. Of Revelation 10:1-7, and in the days of the sounding of the seventh angel's message, the mystery of God should be finished. The hidden mystery of Revelation 10:1. Revelation 10:1 pala ay tinatawag natin hidden mystery. Yes. And what's that mystery mga kapatid? Ito na. Revelation 10:1-7, the last message to the last church age. Yes. Huli na. So kung may new field, eto na yun. Tama. Oh. No? Sabi dito, fulfills exactly in this age. Yes. Hindi sa ibang panahon. Tama. No? Kailan ipinulpil ng Panginoon yung bagay ng yun? Yung kaisa-isang hiwaga Yeah. na walang iba kung hindi nananatili pa rin na kanyang pagka-Diyos. Tama. Yan. Dito sa kapanahonan na ito. Kaya they are longing to see this day. Tama. Yung mga patriarchs, mga prophets, mga mighty men, Gusto Eh, nila panahon natin. gusto sa kapanahonan na ito, yung ibang hindi revealed itong kalagayan natin, gusto nila paatras. Patras. Kaya Yeah. ang mentalidad nila ay palaka. Oh. Imbis na yung pagtalo ng palaka, move forward, parating di Backward. niya nakikita eh. Oo. Kaya babangga at babangga dahil parating yung mata niya, ang Sa likod. tingin, patalikod, paatras.
Ganun mga kapatid yung kalagayan ng mga bumabakbak dito sa ganitong lupan. Kaya pag sinabi mo, dineclare mo yung identity mo Mm. na nagkaroon ng co-equality, ikaw pa ngayon yung paparatangan na ikaw ay nasa delusion ni Satan. Bakit? Dalawang bagay lamang yan. Kapag hindi nireveal sa iyo ng Panginoon, kahit kailanman, hindi mo talaga maintindihan. Tama ang mga yan. bagay na para sa Panginoon. Oo. Diba? Kapag hindi hayag sa iyo, i-reject mo talaga. Tama. Kaya sabi dito, fulfills exactly in this age. Ano yung pinulfill? Saint Luke 17:30. Correct. The day when the Son of Man shall be revealed. Yeah. So ito yung pangako mga kapatid ng Panginoon sa atin before tayo talaga ay magkaroon ng translation. Tama. So there is nothing left. Wala nang ibang natitira. Kasi Yeah. yung pangako, sabi nga yung may mga potential o earnest ay nagre-rejoice. Pero yung mga wala, mayroon din silang sinasabing kagalakan. Pero yung kagalakan nila ay more on imagination lang. Na iniisip nila, sabi ni Brother Branham, right among you whose are happy. Yes, right. Yung Branham Tabernacle eh. Mm. Isipin mo, kasama mo yung propeta, Mm. na napapakinggan mo, eh tayo nga mapakinggan lang natin yung tape, mabasa lang natin yung preaching ng prophet sa mga pamamagitan ng mga pamphlets, mga spoken word na print. So, tayo ay galak na dahil lahat ng naisulat, yung mga pangako para sa huling kapanahunan na ito, na walang iba yung pinakang highlights, climax ng ministry ng ating Panginoon, inilatag ng prophet at ipinakilala niya kung sino ang tao na talagang man that can turn on the light sa panahon Amen, nito. right. Amen. Only Jesus Christ in the form of the bride. Amen. So, kapag hindi mo nakita yung talagang ganung kalagayan mga kapatid, ibang new field ang Yeah, makikita. tama, yeah. Diba? So, lihis na field ang doon lang. God bless you all. Amen, right. Praise the Lord. Baka nasa rice pit. Praise the Lord. Well, praise God. Salamat sa ating Panginoon sa lahat ng mensahe ng ating marinig mga kapatid. Huwag muna pagkatapos. At bago tayo magtapos, umawit tayo sa ating Panginoon.